there! I am Caesar. Welcome to my channel. Tara! Good day guys! Tara, pupunta tayo ngayon sa Intramuros. Nabalitaan ko kasi na gawa na daw yung kalye dito sa Calle Luna, kung saan pedestrian na lang ang pwedeng dumaan magmula dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila hanggang doon sa Manila Cathedral. Pagpasok nga natin dito sa arko ng Intramuros, kitang-kita na natin yung bagong gawang red brick road along Calle Luna. So umikot muna kami sa Morales Street dahil doon kami magpa-park sa may Baluarte de San Diego. Paaga-aga pa naman ang oras kaya pwede pa kaming sumaglit sa Baluarte de San Diego at mag-ikot-ikot dito. Susunduin nga pala namin yung pamangkin ko dahil mag-food trip kami sa Mercadillo along General Luna Street. Habang binabaybay namin ang Morales Street, kitang-kita yung bagong bike lane dito. Kasi alam ko, meron ding mga bike tours na pwede mong gawin dito sa Intramuros. Pwede ka mag-rent ng bamboo bike, pero mga regular bike para mag-ikot-ikot sa Walled City of Manila. Sa right side naman, makikita natin ang Intramuros Wall. Pwede ka maglakad-lakad sa taas niyan. Pero sa susunod na natin gagawin yun kasi medyo pahapon na eh. Sa susunod, agagahan natin. Kaya didiretso muna tayo sa Baluarte de San Diego. Doon may parking doon, hanggang 5 o'clock sila doon, kaya pwede pa tayong pumasok. Then pupunta tayo sa Mercadillo along General Luna Street. Okay na okay lumibot sa Intramuros kahit na weekend. Kasi marami din naman parking lot and marami ka rin po pwedeng puntahan dito. Kaya iwan ka na sa'yo? Wait lang. Wait lang. Today, we're exploring a super interesting part of Malinis history. Side trip muna tayo sa Baluarte de San Diego. Alam niyo ba, ang Baluarte de San Diego wasn't always its name. It used to be called Nuestra Señora de Guia, which means Our Lady of Guidance. Construction nito nag-start around 1585 to 1587 under the orders of Governor General Santiago de Vera. Pero wait, there's more. The Baluarte we see today actually encloses something even older. A tower designed by a priest named Father Antonio Cedeño. Yung tower na to underwent some changes throughout the years with different governor generals like Diego de Fajardo, Sabiniano Manrique de Lara, at Fernando de Valdez y Tamon, leaving their mark. Fast forward to the 18th century and guess what? The Baluarte became a major military area. They even had a cannon foundry and a powder factory, operating right near the fort. Ang cool, di ba? Unfortunately, time and natural disasters weren't kind to the Baluarte. Major earthquake in 1863 and 1880 caused some serious damage. But don't worry, this amazing piece of history wasn't forgotten. Noong 1979, a restoration project began, and thanks to the team effort of the Philippine Navy Seabees, the Armed Forces Ladies Committee, the National Historical Institute, and the National Museum. Magpahanggang sa ngayon, the Intramuros Administration continue to restore the Baluarte de San Diego para mas ma-preserve ang Baluarte for the future generations. So, if you have time, don't forget to visit Baluarte de San Diego kasi iba pa rin yung ikaw mismo yung makaka-experience ng pag-tour dito sa area. For me, best time to go here is in the afternoon pero make sure 30 minutes before 5 p.m. andun na kayo sa loob kasi 5 p.m. yung close ng Baluarte. May entrance fee lang na 50 pesos for students and 75 pesos for regular. Pag naka-rock steady kayo, hindi magalaw.
Dito kami ngayon sa may San Agustin Church. Then, anong kalye ba to? And, along Kalye Luna, meron silang merkadilyo. Parang tindahan ng mga pagkain. Puntahan natin. Napansin ko lang today na wala na pala yung mga nakapark na sasakyan dito sa front ng San Agustin Church. Usually kasi puro sasakyan yung nakapark dito. Kahit na may kasal na isa-celebrate sa loob ng church, marami talagang sasakyan. Accessible pa rin naman sa mga sasakyan ng Calle Real, magmula Morales Street hanggang sa Santa Lucia. Pero dapat mag-ingat-ingat ka sa pagmamaneho between Cabildo at saka ng General Luna kasi marami nagpapapicture dun sa Cobblestone Road. Maraming choices of food dito sa Mercadillo. Sa bungad pa lang, makikita mo na yung puto bumbong kahit hindi December. So, matitikman mo pa rin siya dito. Maraming fruit juices, maraming kung ano-ano pa. Hindi lang siya Filipino food, marami ding Western at saka Japanese and Korean food especially. Magmula Calle Real hanggang Andes Street, yung kahabaan ng Mercadillo. Kaya paniguradong may magugustuhan kayo na pagkain sa bawat stall dito. Meron ding mga accessories and souvenirs na mabibili dito. Perfect na perfect tong Mercadillo kapag magkakasama kayo ng barkada nyo. Pwede kayo mag-food trip, makinig sa music kasi may banda dito wherein nag-a-ask sila ng mga kajamin. So kung magandang boses mo, confident ka, pwede kang sumali sa kanila kumanta. Reasonable naman yung prices sa mga pagkain dito. And sa dami ng choices mo, panigurado, meron at meron kang mapipili na kainan dito. Meron din silang coffee, pero marami talaga yung shake. Since karamihan ng turista na naglalakad dito, pagod sa mahabang lakaran. Kaya naman, perfect na perfect pampalamig yung mga fruit shakes nila dito. Masarap din dito sa Barbaras. Pero bawal mag-vlog. Pwede kang picture-picture lang. Ano gusto niyo doon? Yung mga food kanina? Dito ading ay ate. Picture ka? Ay ito. After namin kumain, balik kami dito sa General Luna Street. Magko-coffee muna sa Starbucks kasi may toilet doon. Saantayin namin yung pamangkin ko. Okay. So ginabi na kami sa Starbucks kakaantay dito. Kaya naglalakad kami papunta sa Mercadillo. Hi there. So yung red brick nag-start to sa may doon sa may PLM. Then dire-diretso hanggang sa Manila Cathedral. Pwede yung cobblestone na ng General Luna. Pwede magkamali. Pwede naman magkamali, di ba?
So, iba yung vibe dito sa General Luna Street sa gabi. Ito yung Barbaras. Ayan, dito na kami ulit sa Mercadillo. Bago kami umuwi, dumaan ulit kami dito sa Mercadillo. Tinignan namin kung ano yung vibe sa gabi. And amazingly, ang dami pa ring tao. Maliwanag yung paligid, akala mo fiesta. Marami pa ring namimili, and meron pa rin silang banda. Mga around 8 o'clock pa lang to, kaya maaga-aga pa to. Kaya naman, perfect na perfect yung Mercadillo after nyo mag-ikot ng buong araw sa Intramuros. Dito na kayo maghapunan, mag-snack, or mag-jamming ng mga barkada nyo. Kaya naman, tara na sa Intramuros! Thank you for watching, guys! I am Cesar. Don't forget to like, subscribe, share, and click on the bell button.